Direktor ng Eat Bulaga na si Mr. or Miss Aisa Sigera or Ai Sigera abay may ibinunyag patungkol sa pakikipaglaban ng creatives para sa Maybe or kay Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, let's watch this video clip. Doon sa Itbulaga. Of course, it's the creatives, sila. Jenny, the writers. And so far, I don't know yet. I can't say. Oh, nag-enjoy naman. Pero siya nag-enjoy, yeah. sabi yung love team nila ni Raisa ang bagong Alda. Hindi malabo. Pwede naman. Hindi nakakatawa kasi, it's been a while since I last saw Bimbi. I think the last time was during the filming of, Little Bossings. Pero, that kid is very down to earth talaga. So nakakatawa lang. Nakita talaga yung approach. I miss you. So nakakatawa siya. Reaction mo sa Ang pagbabalik ng OG child star sa Gen Z era, let's be real for a second. Nobody predicted that in 2026, the ultimate showbiz culture plot twist on the Philippine noontime television would involve Bimbi Aquino Yap and Raisa May Dizon. Pero, narrative-wise, absolute genius nung nag-reunite ang dalawa sa Eat Bulaga para sa birthday segment ni Raisa May Dizon. Expected ng viewers na standard catch-up session lang to. Isang nostalgic wave mula sa kanilang My Little Bossing era noong 2013. Subalit nakita ng creative team producers at showrunners ang isang gold mine opportunity. Isang full circle moment na kayang umagaw ng atensyon mula sa TV screen hanggang sa TikTok at Facebook Reels. Hindi lang basta inilagay ng creative si Bimbi at Raisa sa isang frame, inilaban at dynamic na inilaban ang execution. Pinaghalong nostalgia baiting, organic chemistry, strategic banter at calculated digital edits ang ginamit para ma-convert ang dating cute child star bilang modern day main character ng Pinoy media landscape. So sa paggamit po ng 2013 My Little Bossing core memory at ang the 13-year time jump strategy sa media creation, ang nostalgia ay isa sa pinakamalakas na emotional hook sa 13 years ago ni Bimbi at Raisa May ang nagdomina sa Metro Manila Film Festival or MMFF. Sa pamamagitan ng My Little Bossing, ang audience sa pelikulang yon, ang millennial parents at Gen Z, Gen Alpha kids ay lumaki na rin ngayon. Inatras ng creatives ang narrative clock at ipinaalala sa publiko ang tinatawag nating core memory, the framing or pinagmukha ng creatives na hindi lang to reunion kundi isang natural glow up, progression, the pitch, ano kaya ang lagay kapag nagkasama ulit ang dalawang pinakasikat na bata noong 2013 bilang ganap na mga nakatatandang kabataan. So dahil po dito, ito yung tinatawag na bridging the pop culture lineage from Kris Aquino and TBJ. Endorsement. Hindi basta-basta lumabas sina Bimbi at Raisa, inihain or ipinaglaban ng creatives ang segment na may kasamang cultural hierarchy validation. Si Kris Aquino's blessings ng iconic status ni Kris Aquino bilang showbiz culture legend ay patuloy na nagbibigay ng weight sa presence si Bimbi. Ang TBJ/Dabber Cats integration sa tulong ng TBJ Bossing Big Soto at ng mga co-host katulad nila Wally Bayola, Miles Campo, sila iba pang mga Dabber Cats, nagkaroon ng guided structure ang interaction ng dalawa. And then nagkaroon ng heritage factor. Sa halip na magmukhang sapilitang love team or pilit ship, inihain ito ng creatives bilang pagpapatuloy ng legacy ng dalawang showbiz royal families. So sinasabi po dito ni Direk Ice na pagkakita pa lang nila, nakakita sila ng ginto out of Raisa and Mr. Bimbi kasi pagkatapos po ng kanilang pagsasama mula at pagkikita nila after a long years, iba po yung naging reaksyon ng netizen, talagang makikita mo na nag-trending po sila. Number 1 spot agad sila that time. Kaya naman parang naisip ng creatives na pwede talaga itong si Bimbi na lagay sa Eat Bulaga at hindi nga nagkamali ng ipinaglaban ang creatives dahil nakikita nyo po yung naging resulta nito ngayon.
mas dumami po yung kanilang mga endorser, mas bumalik yung mga dati nilang viewers, 'di ba? At bumalik yung sigla. Kasi nagkaroon po ng kasi syempre lumilipas yung panahon, nagkakaroon ng bagong mga viewers at nais ng mga viewers na magkaroon sila ng bagong panonoorin. Kasi parang sawa na rin ang mga viewers doon sa klase ng jokes na parang puro pang lalait sa ibang tao, 'di ba? So, kaya naman muli na naman pong sumigla ang programa ng noontime program ng Eat Bulaga. And syempre nagkaroon ng high contrast dynamics. Ang pinaka-effective na troop na Pinoy culture ay ang opposite attract nilang dalawa. And of course, syempre po, sa social media algorithm ay nagkaroon po ng matinding pag-hype, paggawa ng mga digital and viral storm. Hindi nagtatapos sa radyo, telebisyon ng trabaho ng creative. Sa katunayan, sa digital space may mga nag-explode ng maybe train. Optimization para sa short form video sa Facebook, Reels, TikTok, vertical aspect ratio framing. Sinigurado ng social media team na ang mga highlights ng usapin ni na Bimbi at Raisa ay agad na naipopost sa Facebook Reels at TikTok sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng live broadcast. No trending audio overlay, inilalagay ang mga romantic slowdown audio tracks backgrounds habang nakatitig si Bimbi kay Raisa o habang tumatawa sila ng magkasama. Nagkaroon din ng tinatawag na clickbait and engaging caption. Paggamit ng mga linyang humuhuli sa curiosity ng netizen tulad ng Bimbi's Confession Live, iba ang tingin ng maybe backstage, at the way Bimbi looks at Raisa, Gen Z language at shipping culture. Ang Gen Z audience ay mahilig sa mga delusional shipping at ang main character narratives nakuha ng creatives at fan accounts ang tamang timpla. Yung tinatawag na safe place narrative. Inilagay ang narrative na si Raisa ay nagiging happy space ni Bim sa gitna ng kanyang mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay at kalusugan ng kanyang ina. Which is yung ira o yung pinaka-peg dito ni Bimbi, parang siya yung ultimate green flag or the gentleman Bimbi na highlights yun sa pagiging protective niya, pagiging galante at sweet niya kay Bimbi, ni Bimbi kay Raisa na lumili ka ng idealized green flag persona. So bakit nga ba gumagana yung strategy na ito, no? Yung tinatawag na authenticity over scripting. Hindi mo kang ginawa sa boardroom ang kanilang banter. Hindi po yan pinag-usapan, hindi po yan pinagmitingan. Parang this is really a magical at talagang ito yung tinatawag na tamang panahon for Raisa and Bim. No, hindi mo kang ginawa sa boardroom, hindi pinagmitingan, mukha silang dalawang magkaibigan na totoong nag-i-enjoy sa isa't isa, which is true naman, 'di ba? Nakita naman natin sa mga galawan nilang dalawa that they are really enjoying each other's company. And nakita natin na si Bim sa gitna ng kanyang pinagdadaanan kasi hindi po madali ang pinagdadaanan ni Bim dahil po sa kanyang nanay, anytime pwede pong kunin ng Diyos si Miss Chris. Pero dahil po nadagdag sa buhay ni Bim si Raisa May, doon po talagang nagkaroon ng parang panibagong buhay yung kanyang buhay. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na parang walang buhay si Bim, ha? So I'm just saying this na parang nadagdagan pa siya ng panibagong hope dahil sa katauhan po ni Miss Raisa May Dizon. Yun yung aking nakikita sa kanilang dalawa. So, nagkaroon din ng cross-generational appeal. Ang mga nakatutok sa TV, ang mga nakatatandang tumututok sa My Little Bossing, habang ang mga nasa TikTok FB Reels naman ay ang mga kabataan na naging invested sa bagong romantic dynamic. So, meron ding respectful execution. Binalanse ng creatives ang asaran ng hindi nagiging bastos o awkward, nananatiling wholesome, respectful at masaya ang pinagpangkalahatang tono. So, in totality, inilaban at itinawid ng creatives ang Bimbi Raisa May reunion sa pamamagitan ng strategic blend ng nostalgia, high contrast personality pairing at aggressive short form social media optimization. Matagumpay nilang na-transform ang isang simpleng birthday visit sa isa sa pinaka-pinag-uusapang showbiz culture trend ng panahon. Kaya naman, masasabi talaga natin na parang
talagang masasabi natin na okay at nagtagumpay kung ano man yung pinaglaban ng mga creatives dito kay Bimbi Aquino at Miss Raisa May Dizon. Kaya po yung mga kumakalat na balita na parang si Bimbi daw ay tatanggalin na sa Itbulaga, paghihiwalay na silang dalawa, lahat po yun ay matinding espekulasyon lang. Lahat po yun ay imahinasyon lamang para po talaga mapag-usapan yung mga issue na yan. Pero pinaglaban nga sila ng creatives at ang ganda po na naging epekto ng pagbabanter nila at pagkakaroon or pag-add on ng Bimbi Aquino Yap sa Itbulaga. Kaya naman let's be real, let's enjoy their presence sa mga napapanood natin sa kanila because this is really the tamang panahon.